Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Because it's Monday, it's Kantahang Katoliko dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Right FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At nagbabalik po ang inyong kasama tuwing Monday Kantahan. Such po ito. Musta po kayo? At nandito pa rin po ang paborito nung DJ na Father pa, humihinga pa rin at bumabati sa inyong magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Talagang natutuwa ako pag yung among na DJ pa, pero may nagsabi sa akin, isa sa mga regular listeners natin na secret, ayaw pa sabi kung sino siya, pero dapat daw si Among Joel, hindi DJ, JB. Anong ibig sabihin JB? Jukebox. Kasi ang galing. Kahit ano daw yung ipakanta, kayang-kayang kantahin. Dapat nga si such yung JB Ewan. Kasi parang katawan na rin ng jukebox. Kayong dalawa talaga. Ang laki ng... Saan mo ihuhulog yung barya sa kanya? Sa bibig. Tama na po. Sa tenga. Sa bibig, di ba pag pinapakain natin si Satch, kumakanta. Oo. Butasan na lang natin yung leeg niya. Doon na lang natin kabit. Teka, violence not allowed on radio. Kayong dalawa talaga. Yes. Yung mga karinyo, brutal ninyong dalawa Mga listeners natin, hindi ko alam kung natatawa o nangingiwi na. Naiiyak. Iyak sila. Anyway, ano nga ba yung panahon ngayon? Syempre. Makulimlim ang panahon. Makulimlim. Sa labas. Ay, nako, talaga. Opo. Parang May weather report tayo ngayon. Hindi pa yata nag-aalmusal Saang panahon? Saang panahon? Anong panahon? Sa tamang panahon, sabi ni Yaya Dab. Yan na. Yung pari sa tabi ko parang hindi pa nagbe-breakfast. Hindi, busog na nga ako kaya nga marami akong energy. Ito yung nga. Si Satch yata wala pang kinain. Ay, Kumain ka na, Satch? kumain na po ako. Ayan. Dapat hindi mo sasabihin yun. Hindi tayo bibigyan ng pagkain dito pag sinabi mo busog ka. Teka muna kayong dalawa Sige, talaga. sige. Anong gagawin natin ngayon? Anong Gagawin natin? aawitin natin? Ayan, kasi- Anong mga awit? Kasi kapapasok pa lang natin sa isang bagong yugto sa panahon ng ating inang simbahan. Ito yung panahon ng Kwaresma. Yugto, kala ko may kasaysayan na bagong mangyayari. Bagong chapter. Of course, no? Bagong panahon sa ating simbahan, ang panahon ng Kwaresma. Yes po. No? At ito po ay nag-umpisa noong Ash Wednesday. At napakaraming mga tao na nagsimba sa katedral. No? Nabigla nga sila doon sa mga nag-post sa Facebook. Di ko alam kung sino nag-post. Ikaw ba, Satch, siya nag-post, no? Lahat sila ay nabigla sa sobrang dami ng mga tao. Kahit kami na nasa katedral, nabigla kami. No? Yung 5 p.m. Yung 5 p.m., yung Dami. hapon. Yun yung sinimbahan namin, di ba, Satch? Nagtatanong nga si Among G, no? No, kurinkongan po ibat Yes. na makanyang karenta. Saan po kayo galing? Kasi, actually, kahit yung earlier masses daw, yung may oras pa ng klase at oras ng office, marami daw, more than expected. Oo. Although ako 5 na ako nakasimba kasi naghintay nga ako ng... Kahit gabi na, meron pa rin, Ayun, no? oo. And it signaled the new season in our church, the season of Lent, Opo. Kwaresma, galing sa salitang 40, dahil 40 days po ating pagsasaluhan ng pagninilay-nilay sa pighati, paghihirap, kamatayan ng ating Panginoon, no? Quadragesima. Yes, no? At dahil bagong panahon, merong transition, merong change, no? At itong change na ito, dapat meron din transformation sa ating mga nananampalataya, no? Sa ating mga laiko, no? Kailangan makikita mo rin itong change na ito sa simbahan. Opo. No? Kaya nga, unang-una dyan, yung appearances, makikita mo na. So, external muna. External muna. Dahil dito sa katedral, kitang-kita na tinakpan na yung mga santo, no? Bakit daw ang aga-agang nagtatakip, no? Na tinatakpan yung mga santo dito sa katedral. Kaya, simple lang yung reason po namin doon para maging obvious na Lent na Kwaresma na. Meron po mga ibang simbahan o parokya, sila ay nagtatakip ng simbahan
mga fifth week, Fifth week no? po. Fifth week sila. Kung minsan nga, yung Monday, Thursday na lang. Yeah. O kaya Yung yung Wednesday. malapit na. oo. Oo. Pero ang reason namin kaya maaga dahil 'di ba 40 days lang naman 'yan eh. Bakit hindi mo pa sulitin na takpan yung mga santo? Para focus naman. Yeah, di ba, para alam mo kung ano talaga yung fino-focus mo. Ay, nasa Lent na tayo, no? Dahil meron ng kulay purple, tinakpan na yung mga santo. Yung tanong, bakit ba kailangan magtakip? Mhm. No? Not only for the appearance, but meron pong biblical basis yan. Because one of the readings, doon po sa 5th week hanggang 6th week, makikita po natin na si Jesus daw ay nagtago Oo. nung binabalak na siyang patayin ng mga Pariseyo. Bakit po siya nagtago? Dahil ba siya ay duwag? No? Dahil ba siya ay scared the cat? Scared ka. Yung takutin, di ba? No? Hindi po. Dahil hindi pa napapanahon. No? Yun yung maririnig din natin sa banal na kasulatan. Because the hour has not yet come. Panay niya sinasabi. Especially in the Gospel of St. John. No? Di ba? The first miracle, the miracle in Cana, siya ay nilapitan daw ng kanyang ina, si Maria, at sinabi niya na, tulungan mo naman sila. They have no wine. O, tapos sumagot siya, my hour has not yet come. No? Yung oras niya ay hindi pa dumating. At ano ba yung oras na yon? Oras daw na magpapakita ng kanyang kalwalhatian, ng kanyang ligaya, the hour of glory. And what is the hour of glory? Not only the resurrection, Yes, but beginning the suffering, no, and the death. That begins the hour of glory of Jesus. Dahil ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagpighati, ang kanyang sakripisyo, no, that is the climax, the fullness. At dun lang nakatali yung muling pagkabuhay. Kaya maintindihan po natin na kaya tinatakpan natin, nakatago, no? Ito ay dahil doon po sa basis ng scripture. Tsaka ang sabi among, kaya pati yung mga santo tinatakpan din. Yeah. Because they share in the holiness. So as Yeah. they share in the divinity of Christ, dun sa holiness ng ating Holiness. Panginoon, so kailangan din sila matago. Yes, Diba? no? Kasi baka kung tatakpan lang natin si Jesus, bakit sila hindi No. tinakpan, no? Banal din sila Sila kamukha kaisa ni sa langit. Jesus. So, ang mga santo po natin ay banal, santo, no, in view, in connection to Christ. No, hindi po sila naging banal kung wala si Kristo. Sila ay nagpakabanal dahil kay Kristo. So, yun yung unang mapapansin natin, no? At kailangan na bigyan ng diin yung transition, yung change, no, in the appearance. At isang makakatulong din na para ma-feel, no, yung kumbaga yung ambiance. No? Sabi nga ni Erap, no, nakakain ba yan? Masarap ba yan? Yung ambiance. Medyo French. No, yung ambiance, yung environment, Ayun. no, yung feeling, yung atmosphere, no, para makikita mo na may pagbabago ay sa pakikinig din, no. Kaya nga napakahalaga na paghandaan din natin yung ating musika, no. Kaya nga po itong episode na ito is entitled Preparing for the Music of Lent. No? So, ang pag-uusapan po natin ay paano tayo maghahanda, lalong-lalo na musically, sa ating mga kinakanta para maipadama natin na panahon na ng Kwaresma. Ano ba dapat ang mga steps na gagawin natin? At tayo po ay, of course, magkakantahan pa rin. No? Magpapakinig po tayo, no? Paparamdam ng mga kantang pang Kwaresma. Especially this episode, mga English songs pa lang po na pwede nating gamitin. So, Okay? ibig sabihin, English tayo ngayon. Yeah. Sa mga susunod na episodes. Kasi Extend, mahaba yung Oo. Lenten season. Oo, di marami ba? pa tayong May chance. Kapampangan, may Tagalog. Yes. Feeling ko no? pag sinama namin. Meron din tayong pabasa. No? So, may Oh, yes. isang episode Pabasa tayo din na didiscuss natin yung pabasa. Oo nga. No? Para malinawan ang mga tao, no, kasi ngayon pag sinabing pabasa kahit ano na lang na tono, no, hindi po. Meron pong mga pinasa, no, traditional na tono at kinumpile po yan ng mga Heswita at papakinig namin sa inyo ni Satch. Kagabi sa misa, habang naghihintay ng misa, naririnig ko Yeah. yung boses ni Among Dowell Pogi. Da. Nagpapasyon na.
sa cathedral. Di ba yung recording ninyo? Ay, hindi naman hindi kami ba yun. ikaw yun? Mga Akala ko- Jesuit yun. Akala ko kapampangan na yung naririnig ko. Hindi. Iilusyon na yata. Hindi, baka Gutom na. nabibingi ka na. Nagugutom na Ayun. ako. No? Gutom na si Tita Kay. Oo. Feeling ko Okay. pa man din si Amo. So, sa inyo pong mga gusto makipagkwentuhan, ano po ba yung paborito nyong Lenten song? Okay, no? Kantang pangkweresma. Pwede po kayo mag-request, Ayan, no? At request po kayo. titingnan natin kung malulugaran natin na Ng mga jukebox ikanta natin. dito, no? Opo. Parang tayo mga jukebox dito, may request. Umamin din. Ayan. Hindi jukebox, DJ, di ba? Pag yung DJ, merong DJ pa-play naman ng ganito. Yung sabi DJ niya. Sige nag-play. po. Kayong dalawa yung kumakanta talaga. Nako, diretso na nga. O sige po. Songer and instrumentalist. Ayan. Okay. I-text niyo po ang inyong mga kahit question sa mga sumusunod na numero sa ating po mga smart subscribers po 0918-351-8282. That's 0918-351-8282. Sa ating pong mga Globe subscribers naman po 0917-363-3738, 0917-363-3738. At sa ating mga Sun subscribers naman 0923-231-4124, 0923-231-4124. Okay, mag-text po kayo. Hihintayin po namin kayo. Para po sa ating first song na pwede nating kantahin, no, sa mga misa ay ang entrance song for Lent na entitled God of Mercy and Compassion. So, pakinggan po natin itong kantang God of Mercy and Compassion. God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father, 'tis thy child returns to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I now detest them, never will I sin again. By my sins I have deserved death and endless misery. Hell with all its pains and torments, and for all eternity. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I now detest them, never will I sin again. By my sins I have abandoned right and claim to heaven above, where the saints rejoice forever in a boundless sea of love. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I now detest them, never will I sin again. Okay, napakaganda, no? Napakasimple lang nung tono. Dito nga sa katedral, yung tono nito, ginagamit namin doon sa Station of the Cross. Station of the Cross namin, yung Dala ng Cruz. Dahil yung Dala ng Cruz, before siya lilipat doon sa susunod na station, meron siyang little parang poem. No, sakto-sakto, lapat na lapat dito sa melody nitong God of Mercy and Compassion. No? At Anonymous. Anonymous. No, hindi nila alam kung 1700s po itong Ayun. kantang ito. Ang panahon ni Sarah talaga, no? panahon niya. Panahon ko talaga. Parang siyang Dracula, no? Napakatagal niyang Tulog. nabubuhay. Kahit mga 1200s, alam niya eh. Napansin niyo po kanina, si Satch ay nagple-play ng organ. Yun yung parang pipe organ yung tunog niya, no?
Nakakabit po sa Musicam Sacram. I was reading it. Ito po yung kumbaga pinaka-document po na dokumento, guide natin sa musika sa liturhiya o sa simbahan ng Musicam Sacram. Ang nakakabit lang po dito tungkol sa Lent, no? Ay ang Musicam Sacram number 65, no? Ayun lang yung kanyang discussion tungkol sa Lent. Wala siyang ibang guideline. At ang kanya pong binibigay na gabay sa atin ay yung paggamit daw ng organ, no? Paggamit ng instrumental. Kasi po, sabi sa number 65, ang preferred, no, ang kumbaga pinipili na instrumento ng simbahan ay ang pipe organ, no? Yun yung talagang pinaka-official na instrumento. Do pwedeng maggitara, pwedeng magpiano, no, kung talagang walang marunong mag-organ, no, yun talaga yung alam nila, no. Pero ito talaga yung official. Kumbaga sa Pilipinas, 'di ba, ang official na ibon, pambasang ibon ng Pilipinas. Ibon, agila. Agila, 'di ba? Pero meron pa ring maya, meron pa ring 'di ba? No. Ano naman kung may areas na walang yeah, igel, no. Anyway, Anyway, nakikita mo. but kung ito yung official na ginagamit sa simbahan. Sabi So, ng number 65, sabi niya, pwedeng gamitin itong organ nung lalong-lalo na in accompanying the choir in singing. Of course, di ba? Pero kung walang choir, kung walang kantor, sabi niya, pwedeng mag-accompany yung organist, no? Instrumental lang, lalong-lalo na pag procession, pupunta yung pare daw sa altar, offertory, communion, and even recessional. Parang Pero- sa EWTN. Yeah. Most of the time ganun Ganun lang, simple lang, no? Parang solemn, no? Walang masyadong ingay, no? To accompany people dun sa mood ng solemnity, a solemn atmosphere in praying. Pero ito po yung sabi niya, no? Sa number 66 pagkatapos nun, ito po yung sabi niya, the playing of the same instruments as solo, whether organ, no, gitara, or mag-solo, ibig sabihin instrumental lang, is not permitted in Advent, Lent, during the sacred triduum, and in the offices and masses of the dead. Sabi niya. Ayan. No? So, bawal? So, bawal, Hindi hindi, pwedeng or solo. not highly encouraged. Okay. Di ba? Kaya nga, ito yung parte nung makikita mo, bakit siguro tatanong mga tao, bakit walang nag-o-organ? Mapapansin nila, di ba? Agad. Yun yung punto niya. Para mapansin nila na merong pagbabago. Kasi Lent. Yun lang yung reason niya. No, ganun din sa Advent. Sa Advent naman, nung diniscuss natin, di ba, Satch? Kaya hindi nag-o-organ dahil... Because of the winter. Yeah, yung winter, dahil under repairs yung mga organ nun. Repairs Very talaga. practical yung Under, niya. maintenance, parang gano'n. Yeah. Ay, oo. Di ba pag malamig kasi, yung mga pipes, talagang Minsan kinakalikot. nag-freeze. Oo. Yeah. Yeah. Kaya nga, pwede rin na mag-acapella yung mga choir. Kahit na wala yung organ. There are some parts of the mass na, no? Dito, yung weekday mass, pag wala si Satch, sanay naman yung mga tao, no? Na wala. So, pero very solemn pa rin yung misa. So, that is part of planning for the music of Lent. Makikita mo, there is this transition already. No? Okay? So, but, kung gusto po natin, wala namang problema, no? Lalong-lalo na it could add to the sanctification and for the greater glory of God, no? Pagdarasal nila. Okay? Isang paboritong kanta ng mga tao, no? Alam nila yung kanta na Hosea. No? Kahit saan, memorize na nila kahit ito. bata, mga grade school, kinakanta yan. Yeah, no? Galing nga Yeah. Hosea is a prophet, Yes. Aha. actually. And this song was entitled Hosea because Or come back to me. come back to me dahil yun yung message ni Prophet Hosea. Okay, so pakinggan po natin itong kantang Hosea. Come back to me with all your heart.
Don't let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me, and living deeply our new life. The wilderness will lead you to your heart, where I will speak integrity and justice. With tenderness you shall know. Long have I waited for your coming home to me, and living deeply our new life. You shall sleep secure in peace. Faithfulness will be your joy. Long have I waited for your coming home to me, and living deeply our new life. Long have I waited for your coming home to me, and living deeply our new life. Okay, no? Napakaganda. Ito, pag narinig mo, agad-agad, parang makonect mo na Lenten season na. Come back to No? me. Come back to me. May isang, nung sa Santa Rita, yung mga first communicants yata, yung, di ba, weeks before their first communion, pinapractice mong magsimba yung mga Yeah. may mga animators pa sila. Talagang may action, ginawang action song. Pero ramdam na ramdam mo na malapit na ang Oo. Lent. Paano ba siya ina-action? Ay, may mga hand movements. Para mga octopus. Habang dowel talaga. Oo. Octopus. Yan. Yeah. Ang Hosea po ay ginawa ni Gregory Norbert na isang Benedictine at former Benedictine, no? Ng Weston Priory sa Oregon. Oo. Yeah. Ano yan eh, pag nakita mo si Gregory Norbert, mukhang teddy bear. Laki na balbaro. Tapos, pero very loving. Alam mo yung parang lolo na gusto mong, parang Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Yung mga bear kasi nakakatakot dahil makain ng tao yun. Teddy bear. Teddy bear. Okay. Mas cute yung mga yun. Ayun. Anyway. Mm. Paano Ayan. po ba tayo, ano ba yung mga prinsipyo na dapat sundan daw natin sa pagpili ng kanta sa panahon ng Kwaresma? Well, number 1, kailangan po na tingnan muna natin yung ano dapat yung kantahin sa hindi kailangan kantahin, no? Doon mo madidistinguish. Unang-una po dyan, ang Gloria ay nauomit, no? Apo. Yun kailangan nating klaruhin at i-remind, no, sa ating mga nagsisimba, sa ating mga choir, no, walang gloria. Apo. Pwera na lang pag solemnity. Pwera na lang pag like for example, malapit na yung Saint fiesta Joseph. ni Saint Joseph. Opo. Of course, no, kung parokya ka, no, you have the privilege na pwede mong kantahin yung gloria. No, inuumit natin yung gloria, no, dahil it is a season of preparation of sacrifices. Yes. No? Parang paghihintay din doon sa ligaya ng Diyos, no, pagdating ng Easter. So, meron din parang anticipation, Yes. no? Parang sa Advent, no? Amo? Yeah, yung Advent naman kasi Anticipation anticipation ng coming. of the second Second coming. coming. Ito naman, a Resurrection. joy of the resurrection. No? Muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, you hold it back. Dahil sabi nga niya, di ba, pag naghihirap, hindi ka naman magiging masaya. Di ba? Medyo tempered ng konti. Medyo pinipigilan ng konti. No? There is a little joy
no, in your heart in suffering, no, because that keeps you alive, no. May pansin din ako kagabi, kunwari. Hindi tayo, di ba pag gospel acclamation, Yeah. on ordinary days and solemnities, hallelujah. Opo. Pero kagabi, kasi first Lent Sunday na. of Lent, wala nang hallelujah. Wala na. Yeah, wala. Mm-mm. Ang kinakatay yung May glory and praise. Yung soundtrack. Yan. Parang Ah. antiphons ba yun? Yeah. Mm-mm. Yung ligay at kapurian keka o Ginoo, no. Kaya nga mag-ingat po tayo kasi baka yung mga iba sa atin nasanay dun sa hallelujah, Hallelujah. Nako. hindi mo May- mababawi pag Siyempre, pag sinimulan mo, kunyari Satch, Oo. 3 notes ng hallelujah. Yung mga Ayan. tao, sisimulan ng hallelujah. Hallelujah, kapurian. Di ba biglang magliliko dun sa ligayat kapurian. Sasabihin nila ganun. May kwento Diba? among yung friend ko na dating seminaryan sa ito, di ko na sabihin yung seminaryo Inumpisa niya. mo. Ha? Oo. Sige. Sa seminar. Hindi dito sa Maynila. Kasi Lent, walang hallelujah, no? Inawit nila yung sing a new song, entrance Okay. hymn. So, sing a new song unto the Lord. Nung malapit doon sa may part na may hallelujah. Singing, Bigla na lang nag-hum eh. Ano yun? Singing. wala. Kasi bawal yung hallelujah. Teka, Wala muna. explain natin, bakit bawal yung hallelujah? Hindi lang Hindi naman Gloria? bawal. Tinatabi lang natin. Kasi ibig sabihin ng hallelujah, di ba? Praise the Lord. Yes. No, yung Okay. yes, we are praising the Lord, no? But in a subdued way, no? Okay. Yung kasing hallelujah, yun yung parang The Easter height of- proclamation yun okay. eh. 'Di ba? So ngayon in anticipation to that, no? Wag muna. Okay. Diba? So, malinaw na ngayon, Oo. hindi lang Gloria yung Wala. wala. Ah, pati pati hallelujah. hallelujah. Oo, Pati kasi, hallelujah. di ba yung mga choro Satch, especially yung mga choro natin sa baryo, yung tandang-tanda, nakamarka na sa kanila pag Lent at saka kapag Advent, Yeah. omitted yung Gloria. Gloria. Yun yung tinatandaan nila eh. Pero yung hallelujah, minsan Yung hallelujah kung minsan Nakakalimutan. nakakalimutan. Kasi sintonado kung ikaw ay nagsasakripisyo, no? Tapos pinagmumunihan mo yung paghihirap at paghahitin ng ating Panginoon, tapos nag-aleluya ka, parang hindi nakatono. Yung bang parang nakita ko yung isang video tungkol doon sa nagmamarathon sila, no? Marathon. Oo, nagmamarathon na nagre-race, no? Takbuhan, no? Running. Kala nung nangunguna, no? Na panalo na siya. Kaya hindi pa siya nakalampas doon sa finish line. Aba, nagse-celebrate na siya, no? Nag-yes na siyang gano'n, no? nahabol. Nahabol siya. Ayun. Ayun, natalo. No? Sayang. Kasi konti na lang, kala niya, siya na yung panalo, no? Talagang sigaw na siya ng sigaw, yes na siya ng yes, taas-taas yung kamay niya. Yung pala, hindi pa siya nakakross sa finish line. Kaya yun, natalo. Di ba? Yung bang, wala pa yung ating pagwawagi, wala pa yung ating commemoration, ang paggugunita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ay, ina-anticipate, yung parang bang pinapangunahan na natin, no? Yung kanyang pagtagumpay. Parang off-key, sintonado ng kakaunti. Kaya nga po, ito yung hindi nating kinakanta sa panahon po ng Kwaresma. Yung Gloria at saka yung Alleluia, no? Well, sa Easter naman at saka sa rest of the year na You can sing Sundays, no? naman hallelujah. Panay natin na kinakanta. Pwera lang po, nung sabi ko nga, sa Lent at saka sa Advent, no? Well, kung gusto po natin to sing the glory of God, meron pong isang kanta, no? Ang title is The Glory of This 40 Days. So ito yung gloria na pwede nating kantahin Gloria talaga. sa panahon ng Kwaresma. So pakinggan po natin itong kanta, Glory The Glory of of This 40 Days. The glory of these 40 days we celebrate with songs of praise. For Christ, by whom all things were made, himself has fasted and has prayed. Alone
Moses saw the loving God who gave the law, and to Elijah fasting came the steeds and chariots of flame. Then grant us, Lord, like them to be full oft in fast and prayer with Thee. Our spirit strengthen with Thy grace, and give us joy to see Thy face. O Father, Son, and Spirit blessed, to Thee be every prayer addressed, who art in threefold name adored, from age to age, the only Lord. Okay, yun yung glory na pwede nating kantahin, no? Sa panahon Entrance hymn. Yeah, ito sa entrance Opo. hymn, no? At Ang ganda. ina-explain niya yung pwede nating gawin at ginawa Ng ng mga Panginoon. propeta, ng Panginoon, Opo. no? During this 40 days. And they are glorious days, no? Hindi sila panahon ng paghihirap, pagiging miserable, no? Pero ito ay pagsasaya. No? Bakit ikaw ay nagsasaya? Dahil alam mo na kasama mo ang Panginoon, no? Hindi Yes. kanya papabayaan, no? Hindi kanya papabayaan na mag-isa, no? Isa din pong kailangan nating magandang pagpre-prepare, no? During this Lenten season is to check our ordo, no? Lalong-lalo po sa ating mga palasimba, sa ating mga nagpre-prepare sa simbahan, no? Yung pong ordo, no? The order of prayer in the liturgy of the hours and the celebration of the Eucharist. Makakabili po tayo ng copy, no, sa St. Paul's o kaya sa ating religious Hindi ko store. alam kung meron pa, ha? Baka naubos na. Kasi August pa lang nakalabas Yeah. na Oo yan. nga. The last time I was there, a few weeks, Enero na, may naghahanap. Sabi wala na. Sabi wala na. Yan. Kasi, Mabilis maubos. oo. Kasi pag nagsimula yung liturgical calendar ng Kaya November, dapat get meron your na. copies immediately. No? At dito po, no, kung bubuksan nyo yung may copy kayo ng ordo, nakakabit po dito sa number 6, no? Number 6 ng preparation niya. Sabi niya, no? Musical instruments may be played only to give necessary support to singing, no? So kung wala din magkakanta, okay lang po na tahimik na magpo-prosesyon yung pare papunta dun sa kanyang altar, no? Okay lang na tahimik yung mga tao na sila ay magko-communion, no? Mag-offer, no? At tahimik din na magre-recessional, no? Walang palakpakan, ha? Misa Walang palakpakan pagkatapos sa misa. Pero di pa rin maiwasan among eh. Oo. Oo, lalo na sa atin kasi sanay na sanay tayo. Dapat kahit a cappella, kumakanta yung mga tao. Well, Yeah. kung kaya, sabi nga ng isang kaibigan ko na pare, hindi naman yan dapat kinakanta. Sabi ko, hindi ba? Di ba nakasulat Na, hindi kinakanta kung sintonado? Yeah. yan naman. may May pahabol. May pahabol. At pagkatapos, sabi po niya, no, tinutuloy pa, may exemption daw, no? On the fourth Sunday of Lent, yung tinatawag po nating Laetare Sunday, no? On this or other solemnities and feasts, pwede daw po tayong gumamit ng musical instruments, no? Musical instruments can be played, especially dun sa fourth Sunday of Lent. So, medyo masaya yon. Okay. Parang yung Gaudete Sunday Yeah. ng Advent. Yeah. Okay. Okay? Yeah. So, ang ating pong pangatlong Pangatlo. kanta, Yeah. ang kantang in-entitled na O Sacred Head Surrounded, no? Ito po ay Galing sa kanina ba galing to, Satch? ito ay galing dun sa isang Latin tract na Salve Caput Cruentatum. It's a Latin hymn
na tinranslate ni Henry Baker and James Alexander. Ano din to? 1700s din. Sabi siya, Joel Yeah. eh. Yung kahit yung mga 6th century, alam niya. Yan ba yung Billboard Top 1 panahon song noon Yan. sa simbahan? Okay, so pakinggan po natin, Sacred Head Surrounded, which can be played sa offertory or communion. Communion. O sacred head surrounded by crown of piercing thorn, O bleeding head so wounded, reviled and put to scorn, Death's pallid hue comes o'er thee, the glow of life decays. Yet angel hosts adore thee, and tremble as they gaze. In this thy bitter passion, Good Shepherd, think of me. With thy most sweet compassion, unworthy though I be, beneath thy cross abiding, forever would I rest. In thy dear love confiding, and with thy presence blessed. O Jesus, we adore thee, our thorn-crowned Lord and King. We bow our heads before thee, and to thy cross we cling. Oh, give us strength to bear it with patience and with love, that we may truly merit a glorious crown above. Okay. Pwede po yung kanta sa offertory because offertory song is a song of praise, no? Pagpupuri din sa binibigay ng Panginoon na grasya sa atin, but we offer again, no, our yung parang pagod, no, lahat ng ating mga pagsubok so that God can bless them, no, and can make them as our food and strength. Okay? No? Marami pong mga nagpapagreet, no? Ginigreet po natin sila Among Pep, no? Bakay na kumakain po sa Arsobispado kasama ang mga staff, no? Maya Paoras Karing Choir. Ay, Adwa kami mo po Kenny. Kumakanta naman ako. Ikaren po si Sitsetyamo. Hi, sister. Okay, Hi, Aching kumakain Press. si Happy sister, eating. no? At saka si Brother Pau, no? At Hi, saka Among. mga staff ng Arsobispado, sila Ching Marina, no? Sila Kuya Bong and company, sila Kuya Dan, no? Ni Rod, and- great Rod, eh. yeah. Pati Si Rod. napaluban po. Okay? Yan, At itong- nagpapagreet din si Luigi, no? Na nakikinig daw ngayon. No, si Luigi na number 1 fan din natin. Luigi, hello Luigi. Si Kobe, Oo. nakikinig din Ay, siguro. Si ngayon. Kobe. At Si gwapong Kobe? Ah. Oh, Kobe ha. Anong oras Of course. kita ginreet? 12:48. Bakit? Birthday niya ngayon? Hindi, kasi pag sinasabi kong ginreet kita, Kobe, Anong oras? sabihin niya, anong oras? Okay. Sige. Yung bata Sabihin yan mo eh. sa kanya. Of At course. si Isabel no? Pretty. Si Isabel Oo. Pretty na nasa Santa Rita. Ay, kagabi, kasi nag-recording kami. Nandito Opo. si Janet at si yung kanyang asawa, no? Nag-recording kami for It's Psych Time. I-greet ko dapat yung kanyang little girl, si Oo. Colleen Beauty. Si Colin Beauty. Yeah. 4-year-old. Yung mga ating mga avid listeners pa rin, no? Si PJ. Opo. Hello, Nandyan PJ. lang po.
no? Nag-greet ng Happy Valentine's din sa akin kahapon. Maraming nag-greet pero hindi ko na sila sinagot, no? Dahil Valentine's. unang-una busy ako, no? Linggo. Dahil linggo, pangalawa, sabi ko nga sa mga tao, no, ayoko mag-greet ng Happy Valentine's. Kasi wala akong ka-Valentine's, no? Ang dami mong ka-Valentine's. Maraming gusto maging ka-Valentine's, Ay, pero nako. bawal ang may ka-Valentine's. Ituloy ang awit. Diba? Kaya nga yung Valentine's Ayaw Day, paawat. dapat sa mga mag-asawa, mag-irog, no? Hindi yung mga no? Sino to? Ako rin, greet mo ko. Sino ito? Si Eliel yan. Eliel. Kaya no? Eliel, hello po. Anong gigreet natin sa kay Happy Valentine's Happy Day? Valentine's. Nag-greet naman yan. Happy Lenten season. No? Tuloy na yung kanta. Sabi ko nga, Kayong dalawa no, na. sa mga irog po, mag-asawa kahapon, no, belated Happy Valentine's Day po sa Sa mga inyo. single po, Sa Happy mga single na kamukha Independence namin, Day. Happy Independence Day sa ating Yung dalawa lahat. kung ano-ano yung... Okay? Kala na nga kayo. Ayan, Diba? yung, ano yung tawag dito? Going back, yung Sacred Head Surrounded, suitable siya actually, lalo sa Passion Sunday. Yung the Sunday before the Palm Sunday. Sunday before Palm Sunday. Kasi may bitter passion, no? Teka, Malapit check na yung natin kung malapit anong araw. paghihirap malapit na. ng ating Panginoon, no? Nandiyan na, patindi ng patindi. Yung nga si Amon Jean, may paborito siyang ginagamit na word dyan, no? The drama. The drama. Sabi niya. The drama of death. Even Jesus went passed through this process, the drama of death. Para kay Apong Ninoy naman, ayaw daw niya yung drama. Mas gusto niya the ritual of dying. No? Oh, the ritual of dying. Kasi ritual eh. No? It is a process may pagkakasunod-sunod. No? Oo. All of us would pass that, the ritual. Pero kaya mo din yung drama, dahil parang mas emotional. Di ba? Makapagpagdamdamin. So, Nararamdaman yan yung mo. fifth Sunday of Lent, that's March 13th. Yeah. Yan yung dapat nating awitin? Yes. Suitable. Okay. And then, of course, the season of Lent is also a season of transformation. No? A Pamagbalik season of loob. conversion. Nung nga si Amondong, siya ay nagmisa dito ako'y natuwa dun sa homily niya. Sabi niya, ano pong ibig sabihin niyo sa conversion? Saan kayo nagpapa-convert? Pag may pera ka, dollar, papa-convert mo. No? Dollar to peso. Eh yung tao, paano mapapa-convert? Saan siya pupunta? Kailangan niya pumunta sa Diyos. Yun yung conversion. Kaya nga, isa pong magandang kanta din ngayong Lenten season ay ang kantang entitled Turn to Me by John Foley, a Jesuit. So, pakinggan po natin itong kantang Turn to Me by John Foley. Turn to me, oh turn and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me. I call your name. I am God who comforts you. Who are you to be afraid? A flesh that fades is made like the grass of the field, soon to wither. Turn to me, oh turn and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me. I call your name.
Listen to me, my people. Give ear to me, my nation. A law will go forth from me, and my justice for a light to the people. Turn to me, oh turn and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me. I call your name. Lift up your eyes to the heavens and look at the earth down below. The heavens will vanish like smoke, and the earth will wear out like a garment. Turn to me, oh turn and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other, none beside me. I call your name. Okay, napakaganda, no? Bagay na bagay during this season of Lent, no? Lalong-lalo na po sa ating mga gustong mangumpisal, no? Magbago na, iwanan na ang pagkakasala, ang ating mga paboritong kasalanan. Ayan. Meron din Suking mga Itong kasalanan. kasalanan. Oo. Suking Suking kasalanan. suking kasalanan. Sabagay, may mga kasalanan na paulit-ulit natin Yes. ginagawa. I think sa isang spirituality magazine, yung tawag dyan, yung ating original sin. Kunyari, ako, iba yung original sin ko sa original sin ni Satch. Mhm. Yeah. Meron din mga paboritong tukso. Ayan. Yung mga Suking tukso? suking tukso. Mhm. Suki ng tukso. Yung mga suking tukso. Do not indulge the tukso. Yeah. Kaya Ayan. pabayaan mo siya, no? May texter Layo. tayo. Yes. This Okay. is from 0290. Sabi niya, Malaus, Yapu, ing seminar po, Taking Cathedral. Yes, Malaw siya po. Meron po tayong music actually liturgy seminar for music, no? At invited po lahat ng mga mandated organizations, ministries at choir na nagsaserve po sa katedral. Meron mga iba na gusto din sumali, no? Hindi na rin natin sila mapipigilan pag nandun na sila, no? Hindi naman natin sila itataboy kung nandun sila, no? Saan pong venue, Amo? Dito Venue po po tayo ay- sa katedral mismo. Okay. No? Anong oras? 6:30 po ang music Seminar. seminar sa katedral. Pagkatapos po ng 5:30 na misa. At ang topic din po ay ang Lenten music. Ito pong si Sir Roel Cruz at si Mag-e-echo. Attorney Ronald Estrada ay magre-re-echo po dahil sila ay nag-seminar nung last Saturday dito po sa Asian Institute of Liturgy, no? ALEM. Oo. ALEM ang tawag nila doon. ALEM, no? At ang nagbigay po ng seminar doon ay si Munaling Francisco at meron yata siya mga bagong kanta na pwedeng i-share, no? Sa atin at i-share din nila kung ano yung kanilang natutunan sa ating lahat. At ang ini-invite natin na hindi lang yung mga choir, kahit itong mga CWL, yung mga Mandated EMDC, organizations po. yung mga El Shaddai, yung mga knights, yung mga lector, kailangan din na nandun sila. Because liturgy is really the concern of everybody. Of the community, No? right. Mhm. Tsaka, yun nga, di ba, yung Yeah. sinasabi natin, kapag liturgical songs,
sa mga misa. Yeah. Hindi lang yung koreng umaawit. Dapat Lahat tayo. everyone Kailangan participates. kahit na yung EMDC nandun na siya. Hindi niya sasabihin, ay, nagpapasubo lang ako. Hindi. Kasi tama. magsimula ng umpisa ng misa hanggang tapos, nandun siya. Siya yung nagkakanta. Right. Mas maganda na may kaalaman din siya sa music. Ganyan din yung mga choir. Tsaka, no? Yung makanyan mo mga- naman patubuan mga ng bata. kasalpantayanan Yes. Dapat darakal tamo balo. Yeah. No? Kaya nga po, do not miss our liturgy seminar mamaya po sa Cathedral, no? 6:30 p.m. doon po, dito po sa San Fernando. Thank you very much po Susubukan kong sa pumunta. inyo. No? Hopefully, and I know, no, it will be a very fruitful seminar for all of us. No? At congratulations pala sa mga Magnificent Seminary Ay, oo, Choir. galing, No? Among. Nanood ako ng Napakaganda. last showing. No? Last showing na meron din sila mga pirated version sa Pirated Facebook. versions. No? Kasi ang daming nagbi-video. Oh, ang dami nagvi-video. May photo pa. No? Babawalan sana namin yung mga huhulihin namin dahil sa Republic Act number. Di ba? Yung Ay, nako. anti-pirating law. Meron mga ganun eh. No? Kaya nakaka-proud, Among, kasi yung mga ibang... Nakaka-proud. Parang Ah, artista. No? eh. Nakaka-proud. Oh, bakit Kasi nakaka-proud? yung mga server natin sa Cathedral, yung ibang KBS Yes. na dati, na pumapanik sa choir loft pagka 11 o'clock ng Sunday. Oo. And yun doon sila. Nandun sila? Sila yung, ano sila ngayon, kasama na sila? sila sa Magnificat Seminary Choir. Talaga? Seminarista na sila ngayon. Oo, yung Mm. anak ni Kong Arwin, no? Ah. Nandun siya. Isa na siyang seminarista. Tenor 2, galing. Ano? Oo. Tama yan. So, congratulations po at sa ating lahat na mga nanood nitong at sumuporta kahit hindi na nanood kasi may mga ibang bumili lang ng tickets, pinamigay nila, no? Maraming salamat po sa suporta nyo. Sana po kahit walang concert, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa seminaryo. Opo. Dahil nga sabi ni Aposeto dati, the seminary is the heart of the Archdiocese. Dahil walang magiging pare kung walang magseseminaryo. Right. No? The So, womb. this is really the lifeblood of our seminary. So, be extra generous po sa ating seminary at sa ating mga seminarista. Thank you very much po sa inyong support. Okay? No? Walang ibang announcement ngayon? Wala pa naman. Wala pa. Yes. No? So, I think, no, kulang pa rin ang ating oras. Marami no? pang kanta. Pero, hanggat may buhay, no? May pag- kantahang katoliko. Hanggat may bata. Oo. Hanggat may boses. Hanggat may boses, may kantahan. Okay. Kayong dalawa. So, tapusin na po natin ang ating episode sa isang dasal. King lagyon ngid pa ning anak at ning banal ay espiritu. Amen. Amen. O Diyos, malugod mingid pa, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kanitang pigkalugmong pa mi katagun ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdaga belwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Pagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Ya pagmingan kay kaiti, king lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginu, magari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo Pakaluluan kami. mo kami. Hingginuman tabi yakya kayo. At kekan At timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, ang mayapayang tutu. Ingib pa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong dakala salamat king pamanan tabeyo. Isach po ining panayong kayabe. Kaya king kantahang Katoliko. Mamon po kaya kayo maya paugto po. At ito pa rin po ang inyong paboritong DJ na Father Father Pa. DJ Father Joel, reminding you that he who sings well prays twice. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen, ini po'y Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM.